lagi kang may pagpipilian. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer ng Office ng Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, February 15, 2026, ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na lagi kang may pagpipilian. Hindi natin kontrolado ang lahat ng sitwasyon, ang deployment, ang danger, ang pressure ng utos, ang pagod, ang kakulangan ng oras sa pamilya. Pero kung paano tayo tutugon sa mga ito, iyon ay nasa ating kontrol at ang ating pananagutan. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, chapter 15, verses 15 to 20, sinabi ni Sirach, kung ibig mo, matutupad mo ang mga utos. Sa madaling salita, may kakayahan kang pumili ng tama. Sa serbisyo ninyo, maraming pressure. Pressure ng misyon, pressure ng superior, pressure ng sitwasyon sa field, pressure ng barkada o kasama. Pero kahit gaano kabigat ang pressure, may sandali pa rin ng pagpili. Maaari kang magpakontrol sa galit o magtimpi, mag-compromise o manatiling tapat, magsinungaling para makalusot, o magsabi ng totoo kahit may kapalit. Hindi natin maaaring isisi sa ganito talaga sa sistema. Ganito ang kultura. Napilitan lang ako. Ipinapakita ng Diyos ang tama, tayo ang pipili kung susunod tayo. Ang kalayaan o freedom ay regalo. Pero ito rin ay responsibilidad. Lalo na sa mga taong may hawak na kapangyarihan at armas. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 2, verses 6 to 10, sinasabi ni San Pablo na iba ang sukatan ng Diyos. Ang mundo ay tumitingin sa ranggo, medalya, performance rating, reputasyon. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa integridad, malinis na konsensya, katapatan sa asawa at pamilya, disiplina kahit walang nakakakita. Maaaring mahusay ang isang tao sa operasyon. Ngunit kung wasak ang kanyang konsensya, hindi iyon tunay na tagumpay. Ang Espiritu Santo ang tumulong sa ating makita ang mas malalim na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa katawan o armas, kundi sa karakter. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 17 to 37, pinapaalala sa atin na sa puso nagsisimula ang lahat. Pinalalim na Jesus ang mga utos, hindi sapat na hindi ka pumatay. Huwag din hayaang maghari ang galit, hindi ka nangalunya. Bantayan din ang isip at mata. Hindi ka nagsinungaling. Siguraduhin din na ang oo mo ay oo at ang hindi ay hindi. Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, mahalaga ito. Ang malalaking kaso ng pagkasira ng reputasyon o pagkakasangkot sa anomalya ay hindi nagsisimula sa malaking krimen. Nagsisimula ito sa maliit na kompromiso. Maliit na pwede na yan. Maliit na pagbaliwala sa konsensya. Kung nais nating maging malinis ang ating serbisyo, dapat malinis ang puso. Para sa mga pamilya ng mga nasa serbisyo, sa mga asawa at anak ng uniform personnel, kayo rin ay may mga pagpili. Magtanim ng sama ng loob o magpatawad. Magsarado ng damdamin o mag-usap.
Mawalan ng pag-asa o patuloy na magtiwala? Ang tibay ng isang uniformadong kawani ay nakasalalay din sa tibay ng kanyang tahanan. Ang matatag na pamilya ay bunga ng araw-araw na pagpili ng pagmamahal, pag-unawa, at katapatan. Hindi kayo robot ng sistema. Hindi kayo alipin ng sitwasyon. Binigyan kayo ng Diyos ng kalayaan. At sa bawat duty, bawat operasyon, bawat pakikitungo, may sandali ng pagpili. Piliin ang tama kahit walang nakakakita. Piliin ang katapatan kahit may pressure. Piliin ang integridad kahit mahirap. Dahil bawat desisyon ninyo, sa field man o sa bahay, ang humuhubog sa uri ng taong nagiging kayo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa kalayaang iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo ang aming mga sundalo, police, coast guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo na piliin ang tama sa gitna ng pressure at panganib. Bantayan mo ang kanilang puso, palakasin ang kanilang konsensya, at gabayan mo ang kanilang mga pamilya. Naway ang bawat desisyon nila ay magdala ng karangalan sa iyo, sa kanilang tungkulin at sa aming bayan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.